tanghali mga kalapatids, nandito nga pala ako sa Barangay Malino, San Fernando, Pampanga. At ito, na-accomplish ko na yung loft ni Sir Ramil na ang loft name po niya is RP Aviator Birds Loft dito sa Pampanga. So ito nga pala mga kalapatids, naghintay sa akin ng 7 months to. At sinasabihan ko siya na marami akong gagawin, baka mamaya mailip ka sa kakahintay sa akin. At ito nga, sabi niya sa akin, antayin pa rin ito, gusto ko ikaw gumawa ng loft ko. Kaya ito mga kalapatid, at na-accomplish ko na, kapakita ko sa inyo yung loft na pinagawa niya. Ang size is 10 by 20 mga kalapatid. Gagamitin lang daw niya to pang start, at pang stock birds at saka pang breeding lang. Ito kalapatid. So ito nga pala mga kalapatid, yung sa entrance niya, nilagyan ko siya ng dalawang step na hagdanan at saka meron siya landing. So ito pala yung pinaka main entrance nung loft niya. So yung palang loft ni Mr. Aviator Birds is gagamitin daw niya itong pang-breeding, pero yung misis niya ay nag-e-entry sa one loft race mga kalapatid. So silang dalawang mag-asawa mahilig sa kalapati, kaya kumbaga yung mister niya pagka nasa ibang bansa, yung misis niya yung naglilipad ng ibon. So eto, kaya napag-desisyonan nilang dalawa magpagawa ng loft dito. Baka hindi lang ito sa breeding gagamitin, tsaka baka gamitin na rin ito pagka maglalaban sila. Kaya ang ginawa ko dito sa loft nila mga kalapatid, nilagyan ko na rin ng trap. Ito mga kalapatid ko. Ito yung trap na nilagay ko mga kalapatid. Double trap siya. Mamaya ako napapakita sa inyo. Pakita ko muna sa inyo kalapatids yung loob ng loft na pinagawa sa akin. Ito pala kalapatids, hindi ko pala ito kinontrata na labor materials. Kinuha ko lang sa kanya ito ng labor. Kasi hindi na ako mga kalapatids nangungontrata ng labor materials ngayon. Ang gusto ko na lang, labor na lang. Kasi yung iba, minsan, pag kasi binigyan ko ng presyo, baka namamahalan sila. Kaya ang ginawa ko na lang is nag-labor na lang ako mga kalapatid. So ito pala, 20 feet yung haba nito. So hinati ko to sa tatlo mga kalapatid. So ito, bali nag-order siya ng L-Perts. Ako na rin yung naglagay. Kasi wala naman maglalagay dito dahil nga puro babae yung nandito tsaka mga busy yung tao. Kaya sabi ko sa kanya, sige mag-order ka na, nandun din naman ako sa location. Ako na maglalagay. So ito, naglalaman siguro itong mga kalapatid sa mga 40 or 35 ganyan. So ito nga, sa size na 10 by 20 yung hati. Sa tinati ko ang tatlo. Yung bawat section niya is nilagyan ko ng L-Perts 7 pieces mga kalapatids. Ayan o. And then yung trappings, nilagyan ko na rin siya ng trappings. Pinagawa ko to sa kaibigan ko. Double purpose mga kalapatids. Pag ito tinulak kong papuntang pakanan, pwedeng dito muna i-release yung mga ibon pag gusto mong pakawalan. So hindi na ako naglagay ng release dun sa may baba kasi mas maganda rito para matuto yung ibon na ito na rin papasok, dito na rin lalabas. Kaya mga kalapatids, pag gusto mong isarado at nasa labas na yung mga ibon, hilahin mo lang to para hindi na makalabas yung iba rito at dito lang din sila papasok mga kalapatids. So yung palang inside dun loft is almost 7 feet yung loob dito mga kalapatids, almost 6 by almost 7 ganyan. Tapos dito sa kabila 4 feet lang yung yung lapad niya, almost 7 feet din yung haba niya mga kalapatids. Ito nga pala louver sliding mga kalapatids. So, always na lang louver ang ginagamit natin kasi magandang ventilation niya. So ito din pala yung sa kabila, same din ng trapdoor. Ito malamang ito gagamitin din itong plier. Baka ang gamitin ni Sir Ramil is yung dito sa may kabila na pang-breeding. Kasi nga, yung misis niya mahilig din sa kalapati. At nag-usap na silang dalawa na ito dito na lang magpagawa. Pero sumasali sila sa one loft race mga kalapatids. At nung nakaraan nga sali nila, nagpa-finisher sila ng south. Sa mga kalapatids. So. Ayan. Double purpose trapping niya mga kalapatids. Kumbaga, meron na releasing dito at dito pa rin yung entrance. Hindi hassle, hindi yung pupunta ka pa sa aviary. So, nagbago ako ng design sa loft o nagbago ako ng concept pagdating sa trappings mga kalapatid para maiba naman. So, ito pala yung sa sinasabi ng breeding. So, yung kasi mga breeder niya, mga kalapatids, gusto niya kasi dito ilagay kasi
medyo nakakalat doon at yung misis niya siguro medyo napapagod din sa pagpapakain dahil nga malayo yung nilalakad na pupunta para sa may manukan. Kaya dito na lang siya nagpagawa, ito mga kapatid. So ito nga pala. Ito pinagawa ko din to sa kaibigan ko kay Ai Aridian. Kay Aris Nicolas. Mga kapatid, correction. Kasi bali nagpapagawa ako dati ng ganito kay Sir Ai Aridiano. Nung nag-chat ako sa kanya nung nakaraan, parang marami ata siyang trabaho at ito rust ko din kasi pinapagawa. Siguro baka hindi niya nasisin yung message ko sa kanya. Hindi ko na siya kinulit na i-chat ang i-chat. Ang ginawa ko na lang dahil yung kaibigan ko marunong namang gumawa. Nagpunta na lang ako doon at doon ko na lang pinagawa at ito natapos ko na mga kapatid. Ito nga pala gawa ito sa mga solid na kahoy. Hindi siya plywood na dimedya, as in solid na kahoy siya, kaya matibay at sa matibay. Ay mga kapatid, ako na rin mismo yung nag-design yung mga kulay-kulay na yan para maiba naman. Ayan o. Ayan mga kapatid, so. Pwede pagbalik-balik na rin yung kulay kapatid. Ayan o. Pwede siya. Ang nakita kong magaling gumawa ng mga ganito mga kalapatid, sila Ai Aridiano at saka sila Wells. Kaya mga kalapatid, pag magpapagawa kayo ng mga window box or box parts, pakasuliin yung mabuti kung sino talaga yung legit na magaling gumawa. Kasi mga kalapatid, sayang yung perang binapayad ninyo. Kung nagagandahan nga kayo dun sa gawa at mura, pero doon sa quality naman, madali namang masira. Hindi naman maganda yung ganun. So ito pala mga kalapatids, medyo may siwang dito yan ng mga 3 inches. So ang ginawa ko, tinakpan ko na lang ng plywood para wala siyang siwang mga kalapatids. Yan. So hindi na siya ganong halata na meron siyang siwang. So nagpagawa siya ng 20 pieces na L-perts. Ang ginawa ko, hinati ko na lang din sa tatlo yung mga L-perts para yung mga breeder na ilalagay niya rito, pagka nag-pairing siya, bali ang plano kasi niya, magpe-pairing siya rito, dito siya magpapalahi. Para pag lalabas yung lalaki o yung babae, pwedeng gumapo dito sa mga L-perts at pwedeng magpaulan dito sa labas o magpaaro mga kalapatids. At eto nga, nung patapos na ako sana kahapon at eto nag-request siya, pinalagyan niya ng dapuan dito ng C-parling sa 2x3 at eto nilagyan ko, ayan. So, nilagyan ko yung mga kalapatids ng 2x3. Hanggang doon sa may dulo mga kalapatids, paikot yan. Ayan, mga kalapatids. So, yung pintuan sa harapan, dito sa may aviary, is ginawa ko siya ng louver. Ayan, di-slide yung mga kalapatids. At ang kagandahan sa akin mga kalapatids, pag sa akin kayo nagpagawa, at kapag meron na sira doon sa loob, hindi ko naman sinasabing for lifetime ko i-repair yung loob na libre. Pwede ko naman lagi din i-repair kung hindi ako busy sa trabaho mga kalapatids, i-repair ko kahit walang bayad. Basta kaya nabala sa merienda ko. So ito mga kalapatids, sliding yan. At dito sa may breeding section yung mga kalapatids, nilagyan ko na rin ng double purpose na trapping. Yan, para kung gusto pumunta ng mga breeder dito sa may ibabaw, hindi naman sila makakalabas mga kalapatids. Basta wag lang yung kakalimutan na isarado muna yung trappings dun sa may kabila. Baka mamaya, makakalimutan nila na nakabukas pa ron at pinawala yung mga breeder dito, patay sigurado. Ay mga kalapatids. Ipalalak niya na ito mga kalapatids. So, yung loob, hindi ko na nilagyan ng steel matting na 1x1. Nilagyan ko siya ng plastic matting. Ayan, para hindi na ako magpipintura at hindi na ganong kinakalawang. Kumbaga mga kalapatids, pwede siyang baklasin kasi nilagyan ko lang siya ng cable tie. Pero matibay siya mga kalapatids. Ayan. So, yung palang bandang ilalim, nilagyan ko siya ng louver na ventilation. Hindi namang ganong kainit dito sa loob at pag nagpapahinga nga ako dito, ako natutulog mga kalapatids. Ayan o. Yung flooring niya, 1 1/2 na tubular. Tapos yung buong paikot niya, 1x1. And then nilagyan ko siyang walling na 1/4 na marina plywood. And then yung ceiling niya, PVC mga kalapatids. PVC plastic ceiling niya mga kalapatids. Ayan. Hindi na ako naglalagay ng ceiling na hard deflex at hindi na ako naglalagay ng ceiling na plywood. Kasi ito nga, buat nung nalaman ko na meron pala nito, halos lahat ng ginagawa ko ngayon, puro gato na yung mga ginagamit ko mga kalapatids. Ayan. Mga kalapatids, sa lahat pala ng gusto magpagawa sa akin ng
trappings na double purpose na tulad dito, mag-chat lang kayo sa akin mga kalapatids. Yan, bigyan nyo lang sa akin yung sukat, kung ano yung sukat ng taas, at saka nung bawat butas nung pagpapasukan at yung haba, bigay lang ninyo sa akin, makakating sa inyo yan, papalalabog lang natin mga kalapatids. Ayan ako. Ano, napakita ko sa inyo mga kalapatids yung likod ng lock niya. Ito ba mga kalapatids, yung likod ng lock niya, ayan, 20 feet yung haba, naglagay ako ng space dito para pagka mayroong nasira dito, i-feeder namin nasira at hindi nila kayang i-repair at tatawagan ako ni Sir Ramil o yung misis niya, madali ko ma-repair mga kalapatids. Ayan, lagyan ko siya ng luber hanggang diretso ron. Tapos sa ilalim, nilagyan ko ng suro at meron pa rito sa may likod mga kalapatids. Dito sa may side. Ito mga kalapatids, so. Yan, luber mga kalapatids. Yung mga gusto mag-inquire sa akin mga kalapatids, mag-PM lang kayo sa akin kasi hindi ko naman lahat nakikita lahat ng message niyo kasi pag pagod ako sa trabaho, hindi ko gaano binubuksan yung page ko. Ito mga kalapatids, nilagyan ko siya ng ano rito, tawag dito na cover para hindi pasukan ng tubig dito sa may loob. Yan. So ito yung harapan ng lock. Nilagyan ko na rin pala siyang viewing dito sa may taas mga kalapatids. Yan. So ito nga pala mga kalapatids yung ibabaw nung landing board, nung harapan ng lock. Ito yung aviary niya. So dito yung pasukan ng ibon. Kung maglilipad sila ng ibon, madam mga kalapatids. Yan. Ito yung double trap mga kalapatids. Yan. Mga kalapatids. Tapos dito nga pala mga kalapatids yung hilaran. Ito na yung pinto. Mga kalapatids, ito nga pala yung may-ari ng loob, si Mrs. Angela Paragas. Ito nga pala. At dadagdagan na naman yung puncher nating mga babae mga kalapatids. At siya ay mahilig talaga sa kalapati at sumasali sa One Love Race. At ito nga, tatanungin natin siya kung anong masasabi niya sa na-accomplish natin na loob na pinagawa niya ako. Madam, ano masasabi mo sa bago mong kulungan at hindi na nakakalat yung mga kalapati mo dun sa farm? Actually po yan, kung makikita niyo po yung kulungan ngayon, nakaka-overwhelm siya. Kasi hindi namin siya in-expect na ganito siya kasimple. Ganito siya kalaki. At the same time, napakaganda po niya and super pulido ng gawa ni Sir Mark. Ayan po. Lahat po ng lahat ng mga ginawa niya, nakita po namin sa sa social media niya. Nagustuhan po namin and ganoon din po yung outcome na nakita namin dito sa aming pinagawa. Napakaganda po and super pulido. Ayan, sa mga gusto po magpagawa ng simpleng loft, ayan, i-contact niyo lang po si Sir Mark Aguilos sa kanyang mga socials, Facebook, and may Facebook page po kayo, sir. Ayan, kontakin niyo lang po siya doon. Actually, naghintay kami ng mga months bago namin siya naipagawa kasi nakapila pa kami, daming nakapila kay sir. Almost 7 months ata. Opo. Ano pa, September, nag-chat na kami kay sir. Tapos, yung lineup namin, mga this year lang yata na ayan. Marito mga kalapatids, hindi pa na namin pinag-usapan dito yung labor material. So, ang pinag-usapan lang namin ni Madam is yung sa labor na lang. At eto nga, nakita naman nila kung gaano ko rin katagal na gawa. At sinabi ko nga sa kanila, ganito lang yung sumobra sa akin. At saka dito nga pala sa materials, binigay nila sa akin yung mga pinabili ng gamit. So, nung na-deliver ko dito at merong kulang-kulang, sinabi ko naman sa kanila na medyo kinulang lang ng konti at hindi naman ako katulad ng iba mga kalapatids. Pagka nagbigay kayo ng pera dun sa gagawa, hindi pa tapos yung mga pinagawa, tapos ito at kalahati pa lang, hingi na pambili ako mga kalapatids, hindi. So nagpadagdag lang ako ng konti na kulang sa materials is konti lang. At sinasabi ko naman kila Madam at ayaw ko naman masira din sa kanya at sa ibang tao na gusto ko
magkaroon din kayo ng tiwala sa akin na hindi lang sa pamamagitan lang ng pera at hindi nyo ako masisilaw sa pera mga kalapatids kahit mayaman kayong tao. Lumalaban ako ng parehas. Kahit matapos ko yung lock, hindi ko kinukuha agad yung bayad. Gusto ko, pag natapos ko yung lock, doon na lang sa akin ibinibigay ng bayad. Kahit tanungin nyo po si Madam Angela, wala pa po kinuwang cash advance sa kanila mula nung umpisa hanggang sa ngayon pa lang kung sakali. Actually, binabayaran na nga po namin agad para sana, ma-reserve po yung, namin. Kasi ayaw talaga ni Sir. Ilang beses po namin siyang, na babayaran na namin agad para, if ever, magawan agad yung sa amin. Kaso marami talagang nakapila at, ayun, hindi tinanggap ni Sir yung bayad namin. Nagpapasalamat pala ako kay, doon sa nanay niya, kay Madam Paragas, ayun, na nagbibigay sa amin ng merienda, kay Ma'am Joy, merienda at tanghalian dito. At siya nag-aalaga sa pagkain namin. Nagpapasalamat ako sa iyo, Ma'am Joy. At kay Madam Angela, at kay si Ramil, at sa mga kapatid niya rito, at magandang pagtanggap sa akin. At mga kapatid, huwag po sana kayo magsasawang mag-PM sa akin sa page at marerapayan ko din kayo. At hanggang sa muli mga kapatid. At nagpapasalamat ako sa muli kay Sir Ramil at sa buong pamilya niya rito at kay Madam Angela. Nadagdagan na ng mga kapatid yung pan-share natin na babae. At siya, mga kapatid, sakit ako, marunong siyang mag-alaga. Sigurado, makakalaban niyo rin siya pagdating ng araw. At malapit na yon, ngayon na yon mga kapatid. Hanggang sa muli, Mark Aguilos ng Kalpit, Bulacan. Thank you.